ng paghihintay ng inyong The One at ang biyayang dala ng pagiging single. Let's welcome Ronald Ru de la Torre. Um, Hello po sa inyo lahat. Salamat po naman nakikinig and to our viewers. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa inyo lahat. Ru, bakit naman 24 ang iyong naging karelasyon at tila hindi ka tumatagal sa isang babae? Ano ba ang gusto mong patunayan sa ganitong pag-uugali mo dati? Na-busted ka rin ba? O ikaw ba'y nag-iigat mo sa mga babae mo pa, no? Actually po, yung 24 na yan, it happened before I became a Christian. So, ang background ko po, in high school, I came from an exclusive boys school. And alam niyo naman po, pag exclusive boys school, usually ang uso dyan is yung boys talk. And maalala pa po, no, when we were in high school, talagang after lunch, doon kami sa likod ng cafeteria, ang pag-uusapan lang namin, kotse, basketball at saka girls. Pero most of the time, girls. And sa barkada po namin noon, if you have 0 girlfriends, that meant na parang pangit ka, ganyan. And then if you have one, you're just ordinary. But if you have 2 or 3, parang you're the man. Parang bilib na bilib sila sa'yo kapag marami kang girlfriend. So, sa akin po noon, parang trophy sa akin kapag nagkakaroon ka ng girlfriend. Sa pagiging player mo, Ru, ano ang naging epekto nito sa iyong pagkatao? Ano ang natuklasan mo dun sa mga kapilyuhan mo at bakit parang bigla ka na lang nagdesisyon na huwag mo nang pumasok sa relationship para bang napaso ka? Actually, something happened in January 2004. I was in a retreat and I encountered God. Tapos po, I saw what Jesus Christ did for me on the cross and I realized na grabe yung dami kong kasalanan. Specifically, ito pong area na ito ng buhay ko, no? Ang dami kong na-hurt, ang dami kong na-offend na tao, and when I saw what Jesus Christ did for me on the cross, parang na-realize ko na, oo nga, kailangan kong magbago. I need to really surrender my life to Jesus. Tapos doon na po yung nangyari 180-degree turn na sabi ko, from that point onward, hindi na po ako magdidepende sa isang ganong klaseng relasyon for my security. Sabi ko, ang security ko na kay Lord na. So sabi ko kay Lord noon, nung pong time na yon, I'm gonna put you first in my life. So for 1 year po, ang una pong decision sa akin, 1 year lang eh. Sabi ko, Lord, for 1 year, hindi mo na ako mag-girlfriend, ikaw muna yung isisik ko, and aayusin ko muna yung relasyon ko sa inyo. So that is when I started ito pong manifesto contract. I signed a contract, nakalagay, I will abstain from having a girlfriend for 1 year. Tapos po, the rest was history. Naging movement na po siya. Nagkaroon po ng award sa National Youth Commission. Tapos, ayun po, ngayon po, kumakalat na po siya sa buong Pilipinas as a national movement. Pero Ru, siyempre, practical tayo. Hindi ba mahirap maghintay? Hindi ba malungkot? At ano ba, meron bang tamang paghintay? Malungkot po kapag Christmas, yan. Kasi nasanay po ako before. Pag may girlfriend ka, di ba, may bibilang ka ng gift, tapos bibigyan ka ng gift, tapos malamig yung simoy ng hangin. So, challenging yun. Yung Hearts Day, ayan, February 14, paparating na. Tapos po sa pagiging pastor, ang pinaka-challenging po yung after ng youth services po namin, no? Yung ang daming young people na nag-receive kay Jesus. Ang grabe yung victory, and then uuwi ka ng bahay, ikaw mag-isa, you're gonna eat dinner alone. Tapos, parang naluluha-luha ka pa kasi wala kang ma-sharean dun sa victory na nangyari. Pero yun po yung mga years na na-realize ko na it's all good. Parang the Lord was teaching me na parang ang completion naman, it's not dependent on a person. Parang ang completion mo dapat, it's dependent on the Lord. Ang gusto mo kasi yung God's best eh, di ba? Para hindi ka ma-distract. Bigla ka na lang mapunta doon sa second best. Ganun ba yun? Opo, yan. Isa po yun, no? Yung when you come to realize na